Yun. So, what's up guys? First ever video natin. Siyempre ito, dumating na nga yung ating parcel na hinihintay. Laman nito siyempre yung ating mga tarantulas. First ever video natin, nararapat lang na unboxing agad. So, ayan, samahan ninyo ako. Tingnan natin kung ano yung nasa loob ng ating parcel. So, meron siyang kasama na Coco Pit, of course, substrate ng ating tarantula, ano? Uy, meron na rin tweezers na kasama. So, okay to. Sphagnum moss ito, yung para manatili yung moisture dun sa loob ng kanilang mga magiging enclosure. Ginagaanan ko lang yung pagkuha kasi para hindi masyadong magulantang dun sa mga movements. Pero anyway, eto na. Nakikita nyo ba yan? Yan. So, tingnan natin ngayon yung ating mga tarantulas. So, nakalagay na rin siya sa deli cup. So, what we need to do, kailangan makita natin yung ating mga tarantula. Kung kumpleto yung kanilang mga paa, tsaka kung buhay, syempre, no? Liltocatil vagans. Dati parang Brachypelma vagans yung pangalan. Noon pa yun, ano? Mas matagal na nga akong walang alaga. Pero eto, yung ating vagans. So, sobrang liit niya. Yan. So, tingnan niya natin itong... Eto, dati ko nang gamit ito. Ito naman yung kasama nung package ni Sir Denver. Ayan. Shoutout nga pala kay Sir Denver. Alam mo na kung sino ka. Yan, ito yung ating vagans. Check natin isa-isa, no? Yan, di mo mawawala, magpapalit-palit ito pagka naalis doon sa lalagyan. So, isa-isahin muna natin. So, total of 7. So, ito yung classy. Ayan. So, ito medyo nakikita natin ngayon ito. Yung kung ilan yung paa. So, tingnan natin. Kita ba? Yun siya guys, oh. Yung palad ko yung nafo-focus. Hindi pa kasi nila. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, kompleto guys. Alive na alive. At malusog din ng puwit. Okay, so ito yung klase natin. Next. Ayan, Lasiodora parahibana. Ito nga pala guys, yung Brachypelma classy or yung Mexican pink tarantula. Ito naman, Lasiodora parahibana. Salmon pink bird eater. Yan, Lasiodora parahibana. So, ito din, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ba? Nakikita sa mamaya. Makita natin yan. Hopefully, okay din tong camera sana na ginagamit ko para makita dun sa yung ating mga gagamba, no? Ating mga tarantula. So, meron din tayong si Manny. Striped knee tarantula naman ito. Costa Rican zebra. So, check natin kung siya ay kumikilos. Mamaya, natin, kuhanan din natin yung pagre-rehouse sa kanila, yung paglilipat ko sa kanila. Ayan. So, si Manny. Hindi makakita masyado eh. Malabo kasi yung lalagyan. Pero, yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, alive na alive. Alive and kicking. Usually, pagka ang gagamba, tegi na. Hindi na siya kumikilos. Nakadapa pa rin. Hindi siya nakatihaya. Kasi yung nakatihaya, yun yung nagmo-molt. Pero pagka siya nakadapa pa din and then nakabaluktot na, yun, ibig sabihin nun, maaaring papunta na siya, malapit ng mategi yung ating mga gamba. So ito naman, Honduran curly hair. Ang kanyang name talaga is Liltocatil albopilosus. Yan. Kung hindi ako nagkakamali, itong curly hair na ito noon, tawag dito Brachypelma albopilosum. Ito rin ba yun guys? So, let me know in the comment section kung siya pa rin ba yung tarantula na ito, kung napalitan lang. Ang alam ko kasi napalitan na yung ibang mga pangalan eh dahil nagkaroon ng mga research. Yan. So, ano siya? Alive and alive. Yan. So, yan. Itong isa, Chaco Golden Knee. Asan siya? Ako, don't tell me, andito na siya. At yung isa, ito, fire leg. Yung fire leg muna, itong Chaco ata, andito na, nakalabas na doon sa
sa mismong deli cup. So itong fire leg, check natin. Hindi siya. Dito guys, sa view ko, okay pa siya, malinaw. Dun lang talaga sa camera. Kasi medyo malabo talaga yung ano. Kita nyo, nagmo-moist. So ginagawa talaga yun pagka nag-ship para makasurvive kahit madelay ng ilang araw yung ating mga tarantulas. So okay din ito. Eto, tingnan natin si Chaco kung ano ang ano. Ito kasi guys, docile, very common, pero meron din akong ganito dati, malaki na rin nun nung nakapag-alaga ako. Ganda niya. Nung lumaki na, talagang kitang-kita mo yung gold sa kanyang mga ang tawag dito, sa kanyang mga joints. Ano siya, meron pang isa pang deli cup. Akala ko wala nang deli cup. Ay, deli cup, itong capsule na kanyang pinaglalagyan. So, eto siya. Parang bagong mod. So, mamaya i-recheck natin yung mga legs. Tingnan natin kung kompleto lahat. At, yan, balikan natin ulit guys. Ano? Tingnan na lang natin ulit mamaya. Ready ko lang yung para sa kanilang pagre-rehome. Ayan guys, so eto na, ayusin ko na, pakita ko na sa inyo kung paano natin na ayusin yung kanilang mga magiging pansamantalang enclosure habang sila ay mga slings pa. Pero ito na rin yung gagamitin ko na cups kasi nga sakto lang sa size nila ito. Babawasan lang natin ng sphagnum moss kasi mahirap para sa atin na hanapin sila pagka nagsuot-suot na sila dito. So hanap lang tayo ng sphagnum moss na mga dahon-dahon, iwanan natin. So medyo i-flat lang natin siyang ganyan. Dagyan natin ng konti. Yun. Hindi naman kailangan siksik na siksik. Bibigyan natin siya ng konting space na ready ng pagbutasan. Ito, dito. Yan. Para meron na siyang pagsusuotan. Nakikita nyo ba? Yun. So be careful ano dahil ito talagang very fragile itong ating mga alaga na ito. Sana nakikita nyo, ano? Paano natin siya ililipat. So, meron tayong panundot. Actually, nakalimutan ko yung paintbrush. Pero yung si paintbrush kasi, sobrang ano lang din nun eh. Sobrang malaki na rin yung para sa mga alaga na ito, sa size ng mga ito. Medyo malaki na. So, po pwedeng gawin natin, pagka ganyan pa kaliliit, pwedeng ibaba lang muna natin ganyan. Hintayin natin na lumabas. Tapos, while we work on another group, pero ang ano natin doon, titingnan-tingnan din natin sila. Fire leg yan. Fire leg. Yun, lumabas siya. Ngunit papunta sa aking kamay. Ayun, medyo skittish siya ng konti. Kalalabas. Ayun siya. Kita nyo? Close na natin to. Okay na to. Dahan-dahan lang, baka bigla siyang mag-bolt. Yun. Ito kayang si Simani, ano ang balita? Dito pa rin siya. Subukan na natin na i-push out itong si Simani. Sobrang fragile nila guys. Kaya very careful lang dapat ang inyong ayaw niyang lumabas. Sumisiksik pa rin siya dun. So, ayan. Ganyan pa rin muna siya. Ayan. Try natin. So, ito munang si Honduran. Ito, yung curly hair. Ito, lagyan lang din natin ulit ng butas itong si Honduran. Curly hair. Ayan. Tagus na tagus. Ayan, may butas na malalim. Open natin. Ayan. Pang sundot. Yun. So, bumaba na siya. So, nakakadalawa na tayo ng good job natin. Ayun siya. Kita nyo? So, mixek. Actually, nagtago na nga doon. Pero may butas na siya. So, yun yung ating Honduran curly hair. Ito naman, Lashadora parahibana. Ito mukhang madali lang din kasi kumilos na siya. Gumalaw na siya.
Yan. Napaka-importante ng hide para sa kanila. So, syempre sa ngayon, okay lang na mga butas-butas muna. Pero huwag kayong mag-alala guys, sa susunod, iyanan natin yan. Hahanap tayo ng mga pwedeng mga hide para sa kanila. Lalong-lalo na pagka inilipat natin ng husto ng enclosure. Actually, hindi pa enclosure, delicaps lang din ulit dahil maliliit pa din sila. Pero definitely, wag kang lumabas my friend. Balik ka doon, balik. Wag kang lumabas. Ang likot ng parahibano, oh. Close na natin kasi ang skittish niya. Yun, Lasiodora parahibana. So, tatlo, okay na yung tatlo natin. At andoon pa rin si Vagans. Okay, klase tayo. Ito, malaki-laki na rin ito. Hindi pa muna tayo kumuha ng Old World. Kasi, actually, takot ako dun eh. Nagkaroon ako ng alaga na OBT dati. Grabe. Sobrang aggressive. Hahawakan ko pa lang yung kanyang cup. Malaki na rin. Parang mga 3 inches na rin siya noon. Hawakan ko pa lang yung cup niya. Galit na. So, saka na yun, pagka medyo nasanay na ulit tayo sa pag-handle sa ating mga tarantulas. So, eto klase, wake up. Labas ka na. Bakla sumabit. Yun, alis. Sakto rin siya dun sa butas na ginawa natin. No? Nagtago na rin siya. Kinabahan ako dun. Akala ko mapuputol yung paa kasi parang sumabit siya. Hindi niya sinasadya na makapit din siya. Yan. Pero maganda doon. Eto na siya. Nagtago na rin siya dun sa ginawa natin na butas para sa kanya. So we now have 4. Sino na? Sunod natin. Eto, dito tayo kay si Manny. Yung stripe ni. Yun. Okay, sakto. My friend. Almost outside. Ayun, sakto rin siya dun sa butas niyo. Very nice. Yun, ang ating stripe ni Tiliocatil simani. Sana tama yung sinasabi ko, no? Yan guys, basta may makapansin kayo na mali kong ginagawa, bigyan nyo rin ako ng tips sa comment section. Very, very welcome tayo dahil hindi naman yata tayo pro talaga sa pag-aalaga and it's been a while since the last time I took care of spiders or tarantulas. No? So once again, kung na-enjoy nyo naman itong video ko, like, subscribe, comment guys. Welcome na welcome para matulungan ninyong mag-grow yung channel natin. Alam kong fresh na fresh pero yun. Help. Ito yung para si Chaco natin. Si Chaco rin, nagtatago rin ito habang siya ay bata. Bata! Ipa ni Chaco. Ano bang ayos niya? Yan siya guys, oh. Hindi makita, malabo. Sorry guys, malabo pala yung aking camera. Ito si Chaco, itaublan din natin siya. Balikan natin si Vagans. Baka mas na tayo ngayon, maging successful na tayo sa pagpapadabasaan niya. Sigurado ako stressed na rin itong mga to dahil alog-alog ito. Buti na lang hindi sila binagyo. Yun. Basta siya. Go. Nabas na siya. Close na natin para sa Vagans. Baka maipit pa. Yan. At etong Chaco. Last. Nakalabas na siya. Yun. What you need to do. Palabasin siya ng husto. At iba kababa siya doon sa natin. Yun. Complete. Ayan yun yung ating Chaco. Grammostola pulchripis or golden Chaco tarantula. Ayan. So, close na natin.
So yan. Yan yung ating mga tarantula na aalagaan sa mga susunod pa na episode. Samahan nyo ako guys, ano? Tapos kung meron kayong comments, meron kayong suggestion, yan. Siyempre tumatanggap din tayo ng donation kung meron kayong mga tarantulas. Walang problema. So meron tayong Chaco or yung ating golden knee, Grammostola pulchripis, yung ating Brachypelma beme or bome, yung ating fire leg, Brachypelma classy, Mexican pink tarantula, yung ating Tlocatil Honduran curly hair, ayun siya. Yun. Tapos ang ating salmon pink bird eater, Lasiodora parahibana. Lumalaki din to, parang third largest ata ito. So next natin yung ating simani, yun siya. Yan. So ito ang ating bagans, and yung ating shy girl. Ayun, so kompleto. We have now 7 tarantulas. Patience ang kailangan dito guys kasi maliliit pa. Tsaka usually naman ganito talaga ang start ng pag-aalaga ng mga keeper. And na-enjoy ko rin naman yung parang napapalaki ko sila. Ayun, nakakatawang part yun ng pag-aalaga para sa ating mga tarantulas. So, ito, digpit lang din natin yung ating mga freebies from our friend. Yan, thank you so much sa iyong freebies. Yan, so guys, thank you so much sa inyong panonood. Next time, samahan niyo ako ulit. Siguro yung next time natin, feeding naman kasama yung ating 7. First 7, Magic 7, Magnificent 7 ng ating channel. Thank you so much guys. Like and subscribe. Goodbye. Till next time.